Ang pakiusap na namin sa iyo, Amy Marcos, pwede ba? Para ma-save ninyo yung kahihiyan ninyo, kung mayroong kunting kahihiyan na hindi madamay ang pamilya ninyo. Pwede bang pakiusapan mo o advice mo yung kapatid mo na mag-resign na? Step down na! Now na! Bakit po? Sobrang kahihiyan na yung ginagawa eh. Kung isa-isahin natin, ang daming akusasyon sa kanya na hindi niya nasasagot. Senator Amy, may pagkausap kami sa iyo. Alam ko naman, Senator Amy, na ikaw nahirapan ka sa pamamangka sa dalawang ilog, you know? Kasi may kasabihan tayo na blood is thicker than water. Siyempre, kapatid mo kasi yung Bongbong Marcos, oh. Pero alam ko, Senator Amy, na alam mo kung ano ang bisyo at ginagawa ng kapatid mo na si Bongbong Marcos. Hindi ko lang alam kung ikaw hindi kasali. Bagay, naniwala kami na hindi ka kasali doon sa bisyo ni Bongbong Marcos. Pero alam mo. Ngayon, ang dami ng akusasyon sa kanya dahil doon sa droga. No? May usap ko sa'yo, Madam Amy Marcos, para mabawi man lang. Alam mo kaya binuto namin si Bongbong Marcos? Hindi namin siya binuto. Ako, mismo hindi ko siya binuto. Isa ako sa bumuto sa kanya. Pero hindi ko siya binuto dahil sa pangako niya na gawin ng 20 pesos ang bigas. Yan ay next to impossible yan. Mahirap gawin yun. Kaya simpleng tao lang mag-isip doon. Hindi mangyayari yun, PBBM Marcos. Para mo lang mabulag mo yung mga tao na walang concern sa nangyayari sa mundo natin ngayon, pinangakuan mo para butuhin ka doon sa mga mahirap na mga tao na sa nilayan na pinangakuan mo na gagawin mo 20 pesos ang per kilo ng bigas. Pero hindi ako hindi kita binuto doon. Bakit ako kasama doon sa 31 million kung 31 million man? Sabi nga ni Glenchong hindi naman 31 million talaga ang boto na nakuha mo eh. Ninakaw mo na yun, gandang bawas yun eh. Oh, okay. Isa ako sa nabulol dito sa 31 million na bumuto sa'yo, Bongbong Marcos. Bakit ako bumuto sa'yo? Bumuto ako sa'yo dahil iniisip namin, dahil nakapagandyan ka sa mga Duterte, ang iniisip namin na kung ano ang project, kung ano ang during the time of PRRD, dapat ang aming akala na ibang patuloy nyo ang ginawa nyo, ang gagawin nyo. Kaya ka binuto namin, kaya nandiyan ka ngayon. No? Ngayon, nung makaupo na kayo, ang una nyo kaagad na ginawa, nagplano kaagad kayo kung paano ninyo ilubog sa Timonoy ang mga Duterte. Bakit? Sa kapanahon kasi ngayon, alam namin lahat na nasa mga gobyerno, lahat ng mga agencies ng gobyerno, kung ano mang agency ng gobyerno na yun, mapasa hukuman man, masa media man ngayon, mga nito mga media, mga mainstream ngayon, alam ko. Pati mga pare ngayon na nahimik sila yung unang mga kritiko nung panahon Marcos Lahat na mga akusa na ginawa sa iyo, magnanakaw, Marxism, o ano-ano pag ginawa sa inyo, nandiyan ang pare. Nung mag-igsawan doon sa kay Marcos doon, sinuportahan kayo mga father, pinatawagan ko kayo, no? Ngayon, bakit na nahimik kayo? Ayun, ito, tutuloy ko yung kay mamaya nung kasapa mga pare. Itutuloy ko yung kay Amy Marcos. Sana mapanood mo to, Madam Amy, no? Ito lang sasabi ko sa iyo. Alam ko na marami kayong kamag-anak na mga Marcoses. Alam ko na marami rin sa mga Marcos na kamag-anak ninyo. Hindi katulad nito, presidente mo, kapatid mo na si Bongbong Marcos, ay sobra na yata ng kapal ng mukha. Lalo siguro talaga pagkabangag ng tao, no? Hindi na tinatabda ng hiyay, no? Ngayon, para hindi naman madamay ang pamilya nyo, Madam Amy Marcos, marami kayo kamag-anak ng mga Marcoses. Si Lisa, maraming Aranita dyan, maraming Romualdez na mga bababait dyan. Alam ko yung mga ginagawa nyo ngayon, alam nila yon. Labag din sa kalooban nila yung ginagawa ninyo. Ang masasabi lang namin sa iyo, itong mga nagtitipo ng mga tao ngayon, bakit kami na dito, ang pakiusap lang namin sa iyo, Amy Marcos, pwede ba? Para ma-save ninyo yung kahihiyan ninyo, kung mayroong kunting kahihiyan na hindi madamay ang pamilya ninyo. Pwede bang pakiusapan mo o advice mo yung kapatid mo na mag-resign na? Step down na! Now na! Bakit po? Sobrang kahihiyan na yung ginagawa Para kung isa-isahin natin, ang daming akusasyon sa kanya na hindi niya nasasagot. Maraming akusasyon sa kanya na hindi niyo pinapaliwanag kung totoo ba o hindi. Unang-unang akusasyon, si Marcos, ikaw, BBM, kapatid mo ay ni Marcos. Kapatid mo yan, Marcos yan
ha? Inakusahan na gumagamit ng droga o pulburon. Mayroong inilabas si Maharlika na video na iyon ay bago niya inilabas, pina-authenticate niya muna doon sa scientist na gano'n kung yun ba ay legit talaga. No? Kung yun ay authenticated talaga. Bago niya inilabas yun, pina-authenticate niya muna. Dalawa yun, hindi lang isa. Dalawa yun, alam ko. Mahal nilang bayan na kung authenticate yun. Bago niya nilabas yung video na yun, ha? Nung inilabas yung video na yun ngayon sa publiko, nakita na yung mga tao. Anong unang komento ni DILG ito si Abalos? Ha? Fake daw yun. AI daw yun na deep fake daw yun. Ni hindi man lang muna pinirify o pina-authenticate kung totoo original ba talaga yung pinakita niya, no? Nag-decide agad pati ito si, alam mo, mga abogado pa naman to, tinatawag abogado si Abalos eh, at ito si Remulla, no? Iyon ang kanyang comment eh. Deep fake daw, deep fake. AI daw yun. Ibig sabihin, mas matalino pa sa inyo si Maharlika. Kasi bago inilabas ni Maharlika yung video na yon na nagsisingot si BBM, pina-authenticate niya muna. Sinigurado niya muna, mga bago nilalabas ay original yung kanyang inilabas na video. Ngayon, lumabas yung video na yon, lumabas si Morales. Magsalita, pwede po dun sa harap. Pinatawag sa hearing si Morales. Ha? Si Morales nagsasabi ng totoo dahil mayroon siyang operasyon doon sa kondominyo ni Maricel Soriano. Ha? Tinawagan sila ni Ochoa, ha? Na kasama sa office ni Lisa Tanas. Ha? Kakutsaba niya, panahon pa yan ni Ninoy Aquino. Tinawagan nila ang operasyon na yon na para i-operate si Dr. Marcos doon sa kondominyo ni Maricel Soriano, ha? Pinatigil, pina-stop yun. Pinatawag doon sa hearing, ang daming na-involved doon. Nandoon si Lisa Satanas na maliwanag na na-involved ang pangalan ni Lisa doon na pwedeng ipagordor, ha? Inausap nila doon si Morales na kung pwede, no, ano niya yung kanyang mga ano niya doon, i-retract niya yung kanyang mga ano doon sa ano, ha? Kasi pwede kang babayaran, pwede kang mag-travel, o pwede kang patayin kung ano man, pwede kang sagasaan, o pwede kang ano. So tingnan niyo yan, ha? Sino yung isang na-involved dito na Lamong Bumbayaka? Si Kumar. Bakit hindi nyo pinatawag si Kumar? Ha? Bakit nung makita nyo nagdahilan siya na sa hospital siya, ha? Tapos nung sinabi ni ko sa hospital yun, sinabihan nyo pa na magpahinga ka na lang dyan. Si Maribel masama, binigyan nyo ng magandang, very important na ano. Pero nung si Attorney Lopez, nakita ninyo halos mamatay na doon, dagaling sa ano, gusto nyo makita kulong doon sa correctional, di ba? Hindi ba maliwanag yun na unfair yun, one-sided ba siya na ginawa ninyo? Kaya hindi nyo kayo magbubulang mga tao eh. Alam niyo namin kung ano nangyayari dyan. Marcos, please lang, kung mayroon ka pa kayong kunting kahiyan, bago kayo malumubog sa kumunoy, sa kahiyan, please lang, isip mo yung kahiyan ninyo. Advise mo na si kapatid mo na immediately ASAP kailangan mag-resign na siya ngayon din. Dahil yun ang inihiling ngayon mga tao na nandito ngayon sa EDSA.